Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the one and only, the voice that introduced Pitikin Kita sa Ilong, isang hampas na lang ng palakol, the power of yet. Please, let's give it up to our pambansang crypto coach, Coach Miranda Minor. Alright, hello. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. My name is Coach Miranda Minor and welcome to another edition of our cryptocurrency technical analysis, fundamentals, exclusive interviews, expert opinion and everything about crypto all in one channel. Right, without further ado, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's now introduce our guests for tonight. Welcome to the show, Job. Kamusta? Magandang gabi, Coach. Introduce ko muna ang ating guest. Siya po ay none other than the manager, I think owner. Owner ka na ba, Jove? You're the owner. No. I am the president of the Rural Bank of Silay City. Ayun. President, tingin ko owner to eh. President of Rural Bank of Silay, yan. In Silay City, which is apparently ngayon ko lang nalaman kasi meron akong mentor dyan na nagtuturo siya dyan, no, ng Miranda Minor System. Taga Iloilo siya. Ang sabi niya sa akin, Coach, ang Silay, yan po ay parang dagat away from Iloilo. Tama ba ako? Tama yun. Tama. Tatawid ka ng Guimaras Strait. Guimaras, ayun. So Iloilo, isla ng Guimaras, and then Negros. Across Iloilo. Pero Jove, ang Murcia ba? Murcia is near your Negros. area? It's near. It's Negros Occidental pa rin. Malapit lang po siya. Naabutan ng less than 2 hours of travel. I see. Sige, Job. So, alam ko, basing tao ko din. No? Pag-usapan lang natin to kasi medyo interesado ako dito. No? Particularly about rural banks. Kasi nga, alam mo ba, I was invited to give a talk in Thailand this September to talk about fintech. Siyempre, iniisip ko, kamusta kaya ang kalagayan ng mga rural banks? Nakakasabay kaya sila? Being the president of the Rural Bank of Silay, ano ba ang kalagayan ngayon ng rural banks, particularly in the countryside? How is it so far? 2023, gitna na tayo ng taon. Are we seeing developments, improvements? Are we getting digitalized? Magandang tanong, Coach. Siguro, I'll give you brief background lang. Mga 2 minuto lang. Ano ba yung kasaysayan ng mga rural banks? Sa totoo po, yung mga rural banks ay patterned after community banks in the United States. Noong panahon po, 1950s, wala pong mga bangko sa kanayunan. Nag-isip ang gobyerno, ang ating mga senador, nakita nila ang halimbawa ng mga community banks sa US na kung saan nagbibigay ng mga simpleng banking services, loans and deposit services sa mga magsasaka, sa mga maliliit na mga bayan sa US. Kinopya nila yan, ginawa ang Rural Banking Act, at kaya in the 1950s, that's how the Rural Bank started. Ngayon, sino na mga kapital ng mga ganung mga maliliit na bangko? Correct. Siyempre, yung mga may kaya sa kanya-kanyang mga bayan, yung may mga kilalang pangalan. Halimbawa, isa sa mga unang rural banks sa Rizal ay ang Rodriguez Rural Bank. At sino siyempre ay nagtayo ng bangkong yon? This is Senator Amang Rodriguez. Kaya siya po ang considered father of rural banking. Sabi siya din po ang isa sa mga senador na bumuo ng batas ng Rural Banking Act. Now, fast forward, 1970s po. Ano po nangyari? Nagkaroon po ng Masagana 99, nagpautang po ang mga rural bank sa mga magsasaka. Ngunit sa masamang palad naman, hindi po nakakolekta. Marami pong rural banks ang napilayan at nagsara. Okay. So going back, ano na po ang trend ngayon? Nandito na po tayo, 2023, malaki din pong challenges in the rural banking sector. Hindi lamang po lumiliit ang mga number of rural banks, kundi hinaharap din ng mga rural banks ang mga bagong mga teknolohiya at bago na ring mga merkado sapagkat ang ating kanayunan ay nagbabago na rin ang kanilang merkado at mga kagustuhan, pinansyal man o iba pa. Okay. So basically
karamihan sa mga rural bank, from the word rural, wala sa urban, 'di ba? Tama nga naman. 'Di ba, coach? Tama nga naman, coach, 'di ba? Noon. Pero Diba? ngayon po, Coach, marami ng mga rural banks na may mga branches o mismo mga head office nasa bayan na nasa syudad na. Ano ang characteristic ng isang rural bank para tawagin kang rural? Why can it not be a commercial bank? Okay, good question. Unang-una po ang kanilang target market. Okay. Sino ba ang merkado ng mga rural banks? Mga magsasaka, mga maliliit na mga negosyante, at sino pa mang mga tao na nangangailangan ng puhunan sa mga maliliit na bayan. Okay. Okay. So technically yung target mo, yung mga pwede bang OFW din? Pwede din. Pwede. Alright. Lalo na kung ikaw ay nasa isang bayan, halimbawa sa isang fourth class municipality, wala namang pong commercial bank doon, rural bank po ang nagsiservisyo. Ikalawa, and I'd just like to add, yung capitalization po ng isang rural bank ay hamak na mas maliit ikumpara sa mga bilyong-bilyong minimum na kapital na nire-require ng central bank sa mga commercial bank. Okay. And that's obviously one of the areas where Rural Bank of Silay is part of in terms of rural banks. Pero matanong ko lang, I'll go further with the differentiator for Rural Bank of Silay. But what sets you apart compared to the other rural banks? Meron ba? May pinagkaiba ba? Are you guys getting the front line of digitalization today? Salamat po sa tanong na yan, Coach. Ano pong ginagawa ng Rural Bank of Silay na kakaiba sa mga karamihang mga rural banks? Una, in 18 months po, in the past 18 months, in only our first, maybe during the pandemic, August 2021 until December 2021, we soft launched our chatbot. Okay. Oh, wow. So, ilan lang pong rural bank gumagawa na nag-eksperimento po kami. Ikalawa, ilan lang po kaming mga rural banks na nag-migrate na ng aming core banking o yung sistema namin sa cloud. Parang Google po, parang Netflix. Hindi na po siya nasa isang physical na gusali na kung saan doon yung mga hardware at software, kundi na i-migrate na po namin sa cloud. That was on the first half of 2022. Only around 45 rural banks have done that out of hundreds. So isa na po kami doon. Ikatlo, kami po ay nasa proseso na rin na makapag-integrate na rin po sa InstaPay PesoNet. Yun po ang aming tinatrabaho ngayon. At iilan lang din po mga rural banks ang may ganong klaseng connection. So kung ipagsama-sama po natin, nasa daan na po kami kung saan magiging, sasabihin lang natin, isa sa mga neobanks o tech-savvy banks sa bansa. Yun ang gusto nyo maging parang image, na cloud-based kayo, may chatbot kayo, no? And so on and so forth, to kind of drive more inclusivity or mas magdali mas efficient ang service. Sige, balikan kita dyan mamaya, Jove, no? But pag-usapan natin, no, speaking of rural banks, let's talk about some of the news today. Now, I'm showing in my screen right now, BSP shuts down Isabela Rural Bank. Another news, Monetary Board, May 31 this year, orders closure of another rural lender of San Juan in southern Leyte. And then you have Rural Bank of Galimuyud, Ilocos Sur. Yan, 9 problematic banks. What's happening, Jove? I mean, I know that there's historically, medyo receivables mahina. But what's the trend right now? Why are the rural banks closing? Maraming dahilan, Coach. Isa-isahin po natin. Bibigyan ko kayo ng 3 dahilan kung bakit. Una, yung kapital po maliit na. Kasi para lang po magkaroon ng isang rural bank noon, kinakailangan nyo lang mga 10 milyong piso, 5 milyon, depende po sa lugar. Oh, really? Ngayon po, tinataas na. Ngayon, ang minimum capital na po, 50 million for 1 to 5 branches of a rural bank. Ngayon, siyempre, kung ang capital mo lang 15 million, 20 million, saka po ng 30 million, di ba? So, yung iba, nag-merge. Yung iba, binebenta. Yung iba, voluntaryong isa na sauli na lang yung lisensya sa central bank at nagsasara. Yun po isang dahilan. Ikalawang dahilan, hindi naman po natin sinisira ang ibang mga bangko, ngunit talaga naman po may mga mismanagement sapagkat may tinatawag ang central bank na
unsound and unsound banking practices na kung saan maaaring nagpapautang, hindi nakakolekta, tumataas ang mga hindi mga non-performing loans eka nga. At yun, malaki yung issue sa Bangko Sentral. Kaya inuunahan na nila, dapat ayusin na nila yung bangko kung hindi sasara sila. Or mismong, kung malala na, sinasara para maprotektahan ang deposit ng publiko. So masingit ko lang doon, sorry to interrupt, Joe. So insured din ba ng PDIC ang rural bank? Hindi? Insured Okay, po up good. to 500,000 just like any other bank. Gotcha. Okay. At siguro po ang ikatlo, wala na pong next generation siguro magte-take over sa rural bank. Kung nabanggit ko po kanina, naumpisa yung rural banking industries in the 50s. Coach, that's more than 70 years ago. Oo, So yes. siguro yung second generation, mga siguro in their 50s na or 60s. Yung mga anak nila, Ayaw na. interesado pa bang mag-rural banking? Hindi na. May iba dyan, marami. Kaya nga po, since the year 2000, from over 1,000 rural banks, ngayon po, less than 400 na lang. Oh, talaga? So, if you're asking, is this a trend? It is a trend since the 70s. Okay. So this is quite interesting, no? So, kasi actually I was answering a questionnaire for my interview with the newspaper. Ang tinanong sa akin doon, how can CBDC, Central Bank Digital Currency, can help, no? Ang sagot ko doon, based on my research, 35% ngayon ng mga Pilipino unbanked pa din or underbanked. Nakakatulong ba dyan ang rural bank? Medyo konti lang ba ang require? Kasi marami requisitos yan, Job, sa mga, ID mo. 'Di ba? Tapos para makakuha ka ng ID, hahanapan ka pa ng another ID. 'Di ba? Ganun sa Pilipinas para mag-apply. Kuha po ako SSS ID o pengi pang isang ID. Parang ang hirap, 'di ba? But ano ba, is it lesser? What's the requirement for rural banks? Is it making easier for people to open banks for the unbanked, underbanked? Coach, balikan po natin una, dahil kakaunti na lang yung mga rural banks, ang upside po noon, yung mga malalakas na rural banks nag-expand. Yun naman pong kagandahan doon. Lesser competition. So in your case, how many branches do you have right now? Do you have any branches? Ngayon po we're in our phase of expansion. We have our main branch in Silay, but we have just opened last year our branch lights, our offices, our marketing and lending offices. One in Clark, one in Davao. Outside Silay. Oo. Okay. Bakit naman, di ba? Ba't napakalayo naman? Oo. Ang secret po doon technology. We are leveraging technology to reach out to a wider market, even if we are a bit far. Okay. Ngayon, going back to your question, Coach. Sure. Because of that expansion, then naturally, yes, we are reaching out to more underbanked and bank clients. And I think that's the upside. When you reduce the number of rural banks, particularly those that are not performing well, you give space to the better managed rural banks to grow. Para pong yung gardening po, di ba? Nagbo-bonsai, kinakat natin po yung mga hindi tumutubo at napagbibigyan ibang mga halaman na lumago. Okay. So, you know what, you're right, no? Kasi sabi mo kanina, capital issues, tinaas ng naging 50 milyones, nag-close yung iba. Mismanagement, next generation. So, nakikita ko din yan sa mga commercial banks nag-merge. 'Di ba? Ang dating BDO, 'di ba? Ano yan? Parang Far East pa yan or Far East, 'di ba? Then nag-merge with PCI tapos naging sino ba naman ang Banco de Oro? Napakaliit lang yan dati, ngayon ang laki na. 'Di ba? So, parang for you to grow your network, bilhin mo yung mga malalaking bangko nung 90s, no? Sige, so speaking of network, Joe, you're talking in front of my community. Ito maraming pera tong mga to. Sinasabi ko sa iyo. May mga pangpatalo nga ng trade yung mga yan, 'di ba, Kameranda? May mga pangpatalo ng trade, may mga pera yan. Nakikinig yan sa akin para tumino. Pinapagalitan ko yung mga yan minsan. Ngayon, nakikinig sila. Actually, may bumabati sa iyo. Pwede raw bang teacher na na mag-loan, sabi niya. Mamaya you can answer that.
Meron nakikinig din, sabi niya ni Ato Romulo, sabi niya, Coach, from Rural Bank din ako, Agribusiness Rural Bank in Lucena Branch. Ayan. Yun. So, anyways, kausapin natin. Let's talk to our community. Kasi you guys are, to your point, digital, cloud. Do they need to visit your branch to take a loan? Wag naman sana na pagkalayo-layo ng silay, ha? Hindi How na, can they hindi take na. a loan? Kaya, Sige nga, kaya po kasalukuyan, we piloted over the past year our Good Loan platform. Now, note po, this is a goodloan.com.ph kasi to be honest po, may iba dyan nga, kapangalan nga namin kaso online lender lang siya. Hindi po siya bangko tingnan nyo po na dapat powered by Rural Bank of Silay City. So yung goodloan.com.ph po, yan po yung aming online platform for loans. So kung titingnan nyo po doon, may iba't ibang mga sari-saring mga pwedeng tingnan na mga loan products. Subukan po natin. Ngunit, let me qualify lang po mga kamiranda, dahil po may mga standards din po ang mga bangko ayon sa Central Bank, paumanhin po, hindi naman po lahat basta-basta na-approve. May mga requirements po, may mga proseso. Kaya po, eka nga nila, savings is a right but borrowing is a privilege. Correct. Pero Jove, curious lang ako kasi ino-open ko na yung Kamiranda, visit niyo yung site nila. Ano itong drone loan? Ano yan? Magandang tanong po yan. Bibili ka ng drone, pauutangin ka ng bangko? Ano to? May mga kapartner po kami na mga magsasaka na surprisingly are moving now to drone technology. Bakit? Talaga? Opo, marami po kasing mga lupain dito na sadly naubusan na po ng mga laborers. Especially mga plantation po. O kaya yung mga growers ng mga contract growers ng saging, ng asukal. So iikot lang yun? Iikot lang yung drone para mabilis mo makita, no? Hindi lang po para makita. Drones are now capable of seeding. Halimbawa sa mga rice, can seed, can deploy pesticides, Teka lang, parang nawala si Jove, guys. Teka lang. Medyo nagpuputol-putol ka. What can they deploy? Say it one more time. The agricultural drones can deploy, number one, seeds. So they can seed. They can spread fertilizers. You're right. Pesticides, etc. You're right kasi naalala ko nung COVID, ginamit na ang drones ngayon to deliver vaccines in the far-flung areas. Talaga, galing, no? Wow, okay. So nag-aalok na po kami ng drones. Drone loan, hindi po drones. May partner po kaming drone provider for agri to be specific. Marami akong viewers, Job, OFW. Pag-usapan natin yan. Ano ang OFW loan? Ano ang requirements, requisitos? Bigyan mo kami ng elevator speech on that. Marami akong OFW ngayon. Ang dami, 90%. Taga Dubai, taga Canada. How can they get loan from you? First, go to goodloan.com.ph. Doon po makita nyo. If you click in any of the OFW-related loans, meron po diyang panghanap buhay, mini puhunan, mini negosyo. Meron din dyan pong straightforward OFW loan for deployment, lalo naman sa mga seafarers. Kasalukuyan po, dahil pilot po to, limitado lang po na ang aming area na sa-serve, tulad ng Negros, Metro Manila, Pampanga, Davao. Ngunit habang pag ilo-launch na po namin, fully by next year, it can go nationwide. In fact, mga kamiranda, we are partnering with other rural banks. So once we're done with that, we will be able to offer it more in more areas. So kung taga Pampanga, taga Metro Manila, taga Rizal, taga Negros, lalo na in Negros Occidental, maaari po naming maservisyohan kayo. Pero pag nasa abroad sila ngayon, sino maglo-loan sa kanila, yung pamilya na naiwan sa Pampanga? Pwede po silang mag-loan through the portal, and then we will be able to conduct our own investigation locally. Gotcha. Yung parang CI, with address. So kailangan lang valid ID, selfie will be required. Proof of employment, PO. So kailangan talaga meron kang POEA contract, hindi ka pwedeng tago na tago dun, no? Opo.
So Okay. yun po ang mga hakbang po. Nandoon na po yung mga requirements. Gusto niyo pong subukan. Ngunit again po, para lang po to manage expectation, dadaan po tayo sa proseso na Okay. nilaan na po ng mga polisiya ng bangko at ng central bank. Yung mini negosyo loan, magkano pwede kong i-loan dito? Up to 300,000 po. Uy, wow, Kamiranda, 300,000 ah. Pero kailangan mo ng business plan ko? Or anong kailangan mo sa ay teka lang, of employment? Okay, may mga requirements po doon. Una, yung mga for basic identification. Correct. Ano po yung mga negosyo nyo. At saka, hindi naman po startup. Kinakailangan po yung negosyo na yon ay continuing na. Hindi po siya yung Hindi siya parang from the bago pa lang. scratch. Oo. Opo. Kasi naman po sa punto ng bangko, 9 out of 10 micro and small enterprises po unfortunately closed Totoo down within yan. the first 2 years. Kaya nga proud ako sa GMMC, nairaos namin 3 taon na, going 3 years na kami. Maraming Congratulations. salamat kami. Bihira lang po yan. Grabe. Maraming salamat. No? At alam mo, napakamahal ng mga tax sa totoo. Wala tax ngayon. Tsaka, you need to pay Caesar what you need to pay to Caesar, sabi nga nila. Alright. So, ngayon, yung mga Kamiranda, syempre mga traders tong mga to. From an interest perspective na nakikita ko dito, ito ba ay fix or magagalaw yan? Depende sa amount na ilo-loan. Okay, good question, Coach. Kasalukuyan po sa aming patakaran, we will give you interest rates based on your credit worthiness. Okay. Kung ang background po natin, pag background check po natin, minsan di kayo nakakabayad ng hindi naman sa utang, kundi limba, nakalimutan yung magbayad ng kuryente, tubig. Di syempre, may impact po yan sa credit score nyo po. So, kung maganda naman po kayo at maayos yung pagbabayad nyo, maaaring maganda po yung inyong credit score. At maaaring bumaba ang interest. Totoo yan. Totoo yan, no? Itong si Citibank, hindi ko naman inaano, akit yung credit limit ko. Sabi ko, ako tigil-tigilan nyo ako. Joke lang. Masaya sa Citibank kasi pag nagbibili ako dyan, lahat ng insurance ko naka-Citibank. May-earn akong points. Tapos lahat na ng gastos ko ngayon, pati mga bills, lahat credit card lang. Tapos nire-replenish ko na lang yung card ko. Gawin nyo yung camera. Sayang yung points eh. Wala namang kinikita yung bangko sa akin. Overpaid nga ako lagi. No? So wala akong interest sa nila. Anyways, pag-usapan natin. Okay, ang loan. Yung mga loan na yan. Sabi nila pag may loan ka, mahirap ka daw. Totoo ba yun? Is that a truth? Or minsan kailangan mo rin mag-loan? Kasi may maglo-loan daw sa'yo. Di ba yung pag-ibig? Pag hindi ka daw nag-loan sa pag-ibig, may maglo-loan daw niyan sa'yo. Pero talking about loan per se, is that bad, Jove? What do you think? It's neither bad nor good, Coach. Depende po sa paggamit ng mga produktong yan. Because a loan is just a means for you to get money. And money, if deployed wisely, can have returns, di ba? So if you are able to borrow, say, at, 1% per month, and then you are able to turn around that money through a business, kumikita po tayo, at higit pong returns natin dyan sa 1% na yan, at ano pang mga gastusin, syempre, benefit po yan. Yun po ang importante. Ngayon, kung gagamitin na po natin yan para sa ating mga luho, talaga masama yan. Give me an example of a luho. Kasi minsan, for example, for me, kaya ko na mo bumili ng farm bukas. Joke lang. Ano ang luho? Is that an equation of what you cannot afford? Or ano ba yan? Is that beyond your needs? What's luho? Luho, para sa akin po, is a vice. Okay. Bisyo po siya. Bisyo na kung saan wala naman pong malinaw na pagbabalik ng ginastos. Halimbawa, mahilig po tayong bumili ng mga bag. Ngayon, maraming perspektibo niyan. Pwede nating ibenta yan, di ba? Okay lang po yan. Negosyo yan eh. Bibili tayo ng bag, bibenta natin, kikita tayo, tutubo tayo, mababayaran natin utang. Ngunit, kapag binibili lamang dahil it's fashionable, it's something that you can show off, doon na po tayo magkakaroon ng madidisgrasya. Interesado ako dun sa pantawid salary loan. Ang kulit no? Pantawid salary loan. May mga pantawid talaga. Because totoo yan diba, Jove? May mga talagang people making both ends meet, diba? Tapos meron kang
salary loan. Kasi syempre enrollment, kaka-enroll ko lang nung anak ko, no? At hindi biro, Kamiranda, ang enrollment fee sa totoo lang, lalo kung naka-international school yung anak mo. Talagang puputi ang buhok mo at magkakauban ka ng hindi talagang kailangan pagpaplanuhan mo no. Karamihan sa mga Pilipino, 'di ba tama, Jov, hindi nagpaplanuhan sa school yan eh. 'Di ba nag-aanak lang, walang plano 'di ba? Manumal lang kumuha ng educational plan, wala. Mag-aanak pa, no? So yung pantawid salary na yan, para maganda yan, magkano 5,000 ba yan or 10,000? Gaano katagal magpa-approve niyan? Good question, Coach. Yung mga salary loans na ganyan po, ngayon kasalukuyan po, meron pa po kami mga partnerships with companies na kung saan pinapautang po namin yung kanilang mga empleyado. Okay. So doon po, through that portal, they will apply po. Ngayon, kung wala pong tayong partnership, maaari pa rin namin pong matanggap yung application, ngunit mas masusi po nating pag-aaralan kung karapat-dapat, may kakayahan po kayong magbayad at ano pa mga requirements na kung saan masigurado natin na mababayaran yung utang. So, right. Ang purpose po talaga noon, as written there, it's pantawid po talaga in between paychecks. At yung amount po noon, anywhere usually mga 5,000 po. 10,000, malaki na po yun. Oo nga, no? 20,000. Magagamit mo na yan, pantawid talaga. No? Pantawid talaga. Medyo kakaiba lang yung interest rate mo, 3.5% per month. So, magkano yun? Kung yung po yung ceiling po kasi sa totoo lang po, marami po hindi nagbabayad. So, ngayon po, talagang binibigyan namin ng mataas na interest rate sapagkat yung risk po mataas. Alright. Okay. Hey, it has been a pleasure again, Jove. At least wala tayong brown out, hindi ka pinaalis diyan nung taga barista no. But sana huwag kayong magsawa, no. You continue to help us educate. Kung meron po kayong bagong updates diyan sa Rural Bank of Silay, consider us as your show to talk to our community members po. And any last few words, Sir Jove, the floor is yours. Yes, mga Kamiranda, salamat po sa pakikinig. The Rural Bank of Silay is undergoing a great digital transformation. You can check out goodloan.com.ph. Let's see if you're qualified for a loan. We would like to post you of developments in our mobile banking app. Once we get BSP approval, you will be the first to know through Coach Miranda how that will go out soon. Let's just pray that the BSP is able to approve it on time. Thank you. All right, on that note, maraming salamat, Sir Jove. Thank you again, Sir Jove. Have a good rest of your night. Bye. Have a good night. Bye. Salamat.